Ika-12 araw na ng krisis sa Zamboanga, isang tinatawag na improvised explosive device ang natakpuan sa isang bakanting lote sa Governor Lim Avenue. Kani-kanina lamang po mga kapuso, samantala, isang bus naman ang sumabog sa isang bahagi ng lungsod. Samantala, tuloy naman ang pagtugis kay Ustad Javier Malik. Siya yung commander ng MNLF na namuno sa paglusob at pananakop sa ilang barangay sa Zamboanga. Pero wala raw balak sumuko o makipagnegosasyon niyang si Malik. Mula sa Governor Lim Avenue, Zamboanga City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, bago nga tayo sumahimpapawid ay tuluyan ang na-disrupt sa pamamagitan ng tubig ng RPSB EOD yung suspected IED na natagpuan dito sa Governor Lim sa Zamboanga City. Mike, bandang o mag-aalas 6 ng gabi ngayon nang mapansin ng ilang kagawad na media yung tatlong pinagtali-tali na 1.5 bottle ng soft drinks. Ito raw ay magkakatali, Mike, at meron pa siyang parang mitsa, kaya naman na agad itong naitawag sa EOD at nang dumating nga ang EOD sa pangunan nitong si SPO1 Jonathan Nodado ay agad nga nilang inspeksyon ito at dahil nga, Mike, mukha talagang IED ang nasabing napansin sa bakanting lote ay agad nila itong nilagyan ng konting explosives at sa pamagitan nga ng tubig ay na-disrupt nila ito. Mike, ang sinabi sa atin ni SPO1 na Nodado ay maaring buhangin lamang yung laman nito at nakahinga na ng maluwag ang lahat ng mga kagawad ng media na nagko-cover nga dito matapos ngang ma-disrupt yung IED na yan o yung suspected IED na yan. Samantala, Mike, nagpapatuloy nga ang bakbakan sa mga kritikal na lugar dito sa Zamboanga City at 2 sibilyan ang nahagip ng ligaw na bala kahit pa nga malayo sila sa tinatawag na danger zone. May mga manakanakang putukan at pagsabog pa rin hanggang ngayong araw dito sa bahagi ng Barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Marami-rami na ang sumuko at inaresto ang MNLF. Ang iba, pinaniniwala ang pumuslit na. Pero hanggang ngayon, may mga putok pa rin mula sa kanilang hanay. Kanina umaga, 2 sibilyan ang nahagip ng stray bullet sa may Baliwasan Complex at Pierre, mga lugar na malayo sa mga lugar ng bakbakan. Naisugod sa ospital ang 2, pero ang isa, namatay din. Sugatan naman si Reynold Morales, 33 taong gulang at taga-barangay San Jose. Naside lang na walker. Kabaryo sinto na bangko. So, kundo yan, dolce niya ako sa rebenta, kabar dolce niya tupa kumigo. Sa tansya ng AFP, nasa 30 hanggang 40 pa ang miyembro ng core group na kasama ng leader ng MNLF na si Javier Malik na gumagalaw umano sa area ng Santa Catalina at Santa Barbara. Sabi ni MNLF National Spokesman Absalom Cerveza, nasa Zamboanga pa rin daw si Malik kasama ng malaking puwersa pa raw ng MNLF. Nakausap din daw niya kaninang umaga ang leader nilang si Nur Miswari at ang huling order nito. Kaninang umaga, I was talking to him for about an hour. Sabi niya, no retreat, no surrender, no negotiations. Ang government troops malapit na raw matapos sa clearing operation sa Barangay Santa Catalina at Barangay Santa Barbara na naging sentro ng bakbakan ng halos 2 linggo na. Kalkulado raw ang bawat galaw ng militar para mas maiwasan na may masugatan at mamatay lalo na sa panig ng mga sibilyan. 10 sundalo, 3 pulis at 8 sibilyan na ang nasawi sa 12 araw na bakbakan dito. Mahigit 150 na ang sugatan. Sa panig ng mga rebelde, mahigit 70 na raw ang nasawi at mahigit 100 na ang sumurrender at naaresto. 172 na ang nailigtas na hostage pero may hawak pa raw ng mga 50 ang paksyon ng MNLF. Sila nagko-conserve at alam talaga natin na dadating na rin ang panahon na kung madami man silang balang natitira, yan ay mauubos rin. Bago magtanghali, isang maliit na sunog ang namataan sa Santa Catalina. Dumating din ang ilang mga guro malapit sa delikadong lugar ng Santa Catalina. Naghatid sila ng tulong sa mga sundalo, gaya ng yelo, tubig at saging. Sila nasa field, kailangan talaga niya nila. Katulad ngayon, mainit ang araw kailangan talaga yung water. Kaninang hapon, naglagay pa ng concrete barrier ang mga otoridad sa kalsada papasok ng Santa Catalina at iba pang critical areas. Tanda na off-limits pa rin ang mga lugar na ito sa mga sibilyan. Paikot-ikot din ang chopper ng militar kanina.
Mike, sa buong maghapon nga ay ilang mga pagsabog at putok pa rin ang ating naobserbahan dito sa pagitan ng Santa Catalina at Santa Barbara. Pero kung ikukumpara noong mga nakarang araw ay mas kakaunti nga yung narinig nating mga putukan sa ngayon. Pero Mike, hindi nagkukumpiyansa ang militar dahil nga may tuturing nga nila na nandiyan pa rin sa area yung grupo ni Malik. Kaya naman sila ay patuloy na gumagalugan sa lugar upang matunton ang grupong ito, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.